6, nag-report kami sa 1st Infantry Division kasi alam namin doon ang action dati. Kasi yan yung isa sa mga peak ng Southern Philippine Secessionist Group way back 2006. So nag-report kami sa 1st ID sa Pulacan, and after PLC, yung platoon leaders course namin ng mga isang buwan sa Pulacan, we were deployed sa Sulu as platoon leaders ng 33rd Infantry Makabayan Battalion. At that time, naging battalion commander ko si Lieutenant Colonel Divino Ray Pabayo Jr. Assign ako sa Dayuan, yan, sa part ng Dayuan, sa Indanan, Sulu. Ang unang I think experience ko dun sa actually hindi naman siya gera eh. Kumbaga frontal na gera talaga. Sabihin na natin medyo traumatizing sa part namin, pero sundalo nga tayo. Train tayo sa PMA for 4 years to be resilient, maging matatag yung loob. So ang una kong experience is nag-recover ako ng tropa. Patay na tropa. Isang tropa, inambush siya. Tapos yung katawan niya ay, kumbaga, hindi binigyan ng respeto. So, nirecover ko yung tropa natin. Medyo traumatizing sa part ko. Masakit sa loob kasi imbis na encounter yung yung tropa yung nag-recover ng Kia na tropa. Mari mo ikwento paano siya namatay? Paano? At that time, nasa temporary patrol base kami, somewhere in Sulu. I was platoon leader of Alpha Company ng 33rd Infantry Battalion. Maalala ko yun, kumukuha ako ng buko yata kasi nasa TPB nga kami. Kasi nagpe-prepare kami ng parang snack, cocktail, fruit cocktail actually. Kumukuha kami ng buko, tapos biglang may pumutok, malakas. Sabi namin, ang assessment namin kaagad, parang hindi yun galing sa 5.56 o M16 na putok. Medyo malaki. So, M14. So, sabi namin, saan kaya galing yun? So, nagtanungan na lahat sa radyo. Wala, hindi nila ma-monitor. So, nakarating na lang sa grupo namin, sa TPB namin, after, I think, an hour. Tapos, sinabihan ako na i-recover ako na Kia na tropa namin. So, kinuha ko nga. So, doon ko nakita yon. So, yun yung una kong Tenyente ka nun? Ka-grad? Ako yung PL ng Alpha Company. Bagong assign sa 33rd Infantry Battalion based sa Matatal, Maimbung, Sulu. So, anong kwan mo nun? Anong feeling mo nun na yun yung una mong major na karanasan na ngayon, sniper ka na, ang tindi-tindi na accomplishment mo. Pero yun yung parang isa sa mga pinaka-significant na first experiences mo right out of PMA. Bakit tumatak sa'yo yung experience na yun? Kung makikita mo kasi yung sitwasyon ng tropa at that time, syempre nakakaantig ng puso. Gusto kong ipagtanggol yung tropa natin kasi kumbaga hindi binigyan ng respeto yung katawan niya. So nananaig yung puot, pero yun nga, hindi tayo pwede padalos-dalos kasi sundalo tayo. We have to plan our action. So sabi ko, hindi ko hahanapin yung gera. Hindi ko hanapin yung encounter kasi parang simpleng sundalo lang. Mag-antay tayo ng kung ano ang para sa atin. Yun din ang sabi ng battalion commander. Don't look for it. Antayin mo lang. At least you're prepared. So, kahit papaano, kung maengkwentro ka na along the way, prepared ka na. So, ang sumunod na nun, actually, hindi rin offensive operation or encounter, kundi defensive. That was April 2007, somewhere in Sulu. I was then the XO of Alpha Company. At that time, XO na ako. Alpha Company.
dinipensa namin yung kampo namin for 5 hours. Actually, ang mga umatake sa amin nun, combination na ng Abu Sayyaf Group and Rogue MNLF ng Sulu. So, yung kumpanya namin, isolated siya talaga. Makikita mo yung layo niya, hindi siya pwedeng masuportahan ng 105mm howitzer sa layo niya. Kasi alam naman natin na may limit lang din yung yung howitzer natin. So, sabi ni Batcom namin at that time, since kayo yung pinakamalayo diyan, ikaw yung isa sa pinapunta ko diyan na officer. So, I'm expecting na kaya niyong i-depensa yan. So, at that time, may intel report na atake yung grupo na yon. May yung human intelligence na nagsasabi sa amin na atake sila anytime. So, nag-prepare kami, nagkaroon kami ng drill, being the XO. So, I was supervising yung tropa, tapos importante yung namin, yung security namin ng kampo. Pero hindi nila alam kasi at that time, may dalawa kaming tangke sa loob. Tapos may howitzer din kami sa loob. Dalawa. Ang kinakatakot namin, yung mga bala niya, sandamakmak yun, abot yata ng 50 to 100. Baka sabi ko, baka yun yung papatay sa amin, yung bala na yun. Pero, well and good, hindi naman siya, hindi naman napuruhan hindi naman natamaan yung mga bala, kumbaga. So, as XO, actually, pagkatapos ng away, nung atake sa amin, parang dalawa na yung radyo ko. Yung isang commercial at saka yung pito-pito. Hindi ko alam, ako na yung nagdadirect ng buong company. Kasi nga, pag mabutasan kami doon, alam ko na binubutasan kami. Yung isang side, nagpapapain sila doon. Sabi ko sa kanila, huwag niyong entertain masyado dyan. So, dapat yung security natin, 360 para hindi sila makapasok. So, we have to repel yung atake nila na gano'n. So, with that 5 hours, sabihin natin nilaro kami, pero hindi kami nagpatinag doon. So, Pwede mo bang kasi ito yung first na war story na defensive, nasa detachment kayo. Pwede mo ba ikwento, Rudy? Detalye mo lang yung paano normally umaatake, ano normally yung kampo natin, layout niya, paano normally umaatake yung mga kalaban dyan sa and then ano yung diskarte mo na, 5 hours kayo ikot-ikutan, hindi naman mahinang armas yung mga dala nila. Paano yung diskarte? Batang-batang tenyente ka nun. So, paano yung diskarte ng batang-batang tenyente na sa Sulu, inuupakan ng napakadaming rebelde, defensive? Mga veterano sila actually, kasi yan na sila, lumaki na sila sa gera, yung mga kalaban natin. So, sa akin naman, dapat ma-employ natin yung tropa natin. Yan, through battle drills, kasi nasa infantry battalion kami. So, we have to defend ourselves. Hindi kami elite force, mga normal na sundalo lang at that time. So, sabi ko sa kanila, kailangan yung teamwork dito. Hindi pwedeng lahat tayo, kumbaga, may sariling diskarte. Being the XO, kailangan kong ikumpas yung mga tropa natin. So, we are expecting na pagdating ng BMNT, yung beginning morning nautical twilight na sinasabi, yung bukang liwayway, atake yan. Totoo nga, umatake sila ng BMNT, unang burst pa lang ng putok nila, natamaan na yung tropa na nagwawalis doon that BMNT. Though we're expecting talaga na mayroon na ganun. So, expect mo yung mga diversionary tactics, so na-briefing ko na rin sila, and also yung guidance din ni Battalion Commander that expect no reinforcement. Kasi, mga kalaban natin, tao din yan, nag-iisip So, aabangan ka niya along the way, kung gagawa siya ng diversionary tactics, tirahin ka niya, tapos along the way, magkakandak siya ng sabihin nating ambush. So, sabi ni Batcom, kaya niyong mabuhay dyan. So, yung 105 na nandoon sa amin, hindi namin magamit na, actually, indirect fire siya supposed to be, pero dinirect fire na namin dun sa kung saan sila nagtatago. Sad to say, nagtago sila dun sa medyo high ground na na school, which is pinagbabawal yun sa Geneva Convention yung paggamit ng school. So we have no choice but to defend ourselves. So
hit na namin yung ano, yung pwesto ng school, same straw nagkaroon ng close air support dahil nga dalawa na yung hawak kong radyo, pito-pito at saka yung commercial. So, dinidirect ko na rin yung ano, yung SF260. Si Layang yung call sign niya yata that time. So, siya na yung kausap ko, yung piloto. So, dito mo i-drop kasi nandito sila. So, yun yung nangyari doon. So, given yun yung initial experiences mo, nag-recover ka ng tropa mo na patay na hindi natin pwedeng sabihin na kung ano yung itsura niya nung i-recover mo, tapos kalakasan ng kalaban, ina-assault kayo. Ano yung initial mo na mga, yung paano yung warrior spirit mo, yung first 1 or 2 years mo right out of PMA? After kasi ng PMA, maalala ko yung last na training na kinandak sa amin na medyo rigorous is yung Scout Ranger Orientation Course sa Bulacan. So, kinandak din yung Platoon Leaders Course sa Bulacan, pero ang talagang nanuot sa amin is yung hardship, yung challenges nung Scout Ranger Orientation Course way back 2004. So, yung mga techniques, tactics, and procedure na tinuro sa amin, yun kumbaga yung ginamit ko doon. And nag-capitalize ako sa teamwork ng tropa kasi yung tropa namin sa 33rd IB, halo kasi yan. May mga brother Muslims tayo doon, Basilan, may mga Maranao, may mga Bisaya, Ilocano. So, mixed culture yung ano. So, ang challenge sa officer is how you will blend them together. How you will mix that force para maging kapaki-pakinabang, magagapi natin yung mga, kung sino man na-atake sa atin. Actually, yung iba doon is former rebels ng MNLF actually. Mga elementary graduate lang sila. So, yung challenge sa amin as officer, being graduate ng PMA, is yung leadership mo talaga. So, paano mo sila i-move, paano mo sila i-motivate, that is a challenging part sa pagiging officer. Lalo, second lieutenant ka. Expect you will be challenged yung leadership mo, kasi alam nila na second lieutenant ka, sila parang kalahati na ng edad, di ka pa pinapanganak, sila napanganak na, lumalaban na, sanay na sa gera. So, with the help of the Philippine Military Academy for 4 years, we were sharpened na ganito dapat yung i-apply mo dito. So, with the help ng mga upper class na, kumbaga, hindi naman sa nagbuwis ng buhay, kumbaga, na-share nila yung na-share nila yung mga experiences nila, yung vast experiences nila sa field. So, yun yung mga ginamit namin to counter or to be resilient sa mga ganong situation. So, after that, nag-ranger ka na? Actually, may isa pang event na hindi ko makalimutan. Kumbaga, I think kahit papaano nagkaroon ako ng yung kanina kasi is defensive eh. This time it's offensive. It's way back August 2007. So dito actually nagkaroon ng series of encounters yung 33rd Infantry Battalion under the leadership of then Lieutenant Colonel Divino Ray Buboy Pabayo. So yung series of encounter na yon actually sa amin, nag-ugat sa platoon ko. May mga newly assigned second lieutenants at that time. So, I was the ex of the Alpha Company 33rd IB. Yung sabi ko nga kanina, doon sa outskirt na mismo ng Sulu. Na you were cut from the community kasi ang layo, yung daan, baku-baku pa at that time. Hindi ka masuportahan ng kanyon kasi malayo. Yung signal mo, problema din. During that time, ang cellphone parang kailangan para siyang plug pole. Yung mag-text ka, ilagay mo siya sa pinaglagyan ng baby oil, parang iangat mo siya. Hapon mo na ma-receive yung reply na hello. So mag-hi ka ngayon, iangat mo, maibato niya, hello, hapon na, masaya ka na. So, yung sundalo, ganun lang talaga yung niya, yung kumbaga happiness ng sundalo.
So, balik tayo doon sa ano, doon sa second lieutenant. So, ang guidance kasi ni Batcom at that time, yung mga second lieutenants, dapat hindi natin iniiwan sa ano yan, sa combat operation. So, they have to be acquainted kung ano yung operational environment. Ano, hindi lang actually yung admin, sabi mo, sa kampo mo siya tutulungan, paano gumawa ng report. Same is true with the combat operation. So, anong gagawin? So, anong ginagawa ni lead scout? Anong magiging role mo pag naglalakad? Ano yung mga contingencies mo, yung tinatawag nating phase plan, primary, alternate, contingency, and emergency. So, tinuruan ko sila, actually dalawa yon, isang class 2007 na PMA at saka isang OCS. OCS 30, I think. So, sinamahan ko sila kasi may target at that time eh. Yun nga, yung nagsanib na kasi yung ASG at saka RUG MNLF. I don't know kung related din yun sa mga umatake sa amin. So, may target. So, nagplan yung batalyon, binigay sa amin. So, from our company, nag-jump off kami. 2,400. So, midnight. With 3 officers, tapos isang platoon lang. So, aabot lang kami ng more or less 30. With 3 officers at that. So, malaki yun. Malaki. Kumbaga, yung officer kasi, kalimitan, isang platoon, isang officer lang. Pero at that time, 3. With the guidance ni Batcom kasi na kailangan ko silang i-orient sa operational environment. So, pagdating namin dun sa target, I think, 0400. Alas 4, madaling araw. May nakita kaming, may nag-iilaw. Gamit niya yung sa lighter. Lighter lang, nag-iilaw siya. Sabi namin, base kasi sa season ng hulo o ng sulo, panahon ng durian. Maraming namumulot. Kasi ang durian nila doon native eh. Masarap yung durian ng sulo. Very native talaga. So, mangangamoy talaga. So, yung mga tao doon, yan. Pag nahulog na yung mga durian, siyempre, pag kukunin nila yan, ibenta nila doon sa bayan. Pagkapirahan nila yon. So, sabi ko, pagdating doon sa may nag-ilaw, sabi ko, hold tayo. Tapos, kahit paano, hindi tayo compromise. Saktong may lag na malaki. I don't know, intended siguro po, chichenso nila yun, siguro, pag gagawing bahay siguro. Nagkasya kami doon, buong platon, actually. Sabi ko, pahinga muna tayo kasi baka hindi natin maaninag sa harap kung anong meron. Kasi limited eh. Wala tayong NVG actually. At that time, hindi available ang NVG. Mata-mata lang. So, ipaumaga natin ng konti. Ipabukang liwayway natin para at least may laban tayo kung sakali. So, pagdating ng umaga, pina-forward ko yung tropa, yung dalawa, para i-check yung Tumakbo na pala yung may hawak ng flashlight. Sabi ko, baka nakatunog na. Naiwan niya yung flashlight. So, nagmadali. So, ISS nagmadali. So, sabi ko, let's move papunta sa next target. Pero, sigurista lang. Kasi, may signs. May signs na nagmadali. Hindi lang natin ma-determine kung armed siya or hindi. So, sabi ko sa mga officer, ganito gawin natin. Hasty planning tayo, move tayo, pero sigurado lang sa harap. Ngayon, nagpahinto sa harap. Sabi nung lead scout, hold, sabi niya, kasi may nakikita na siyang mga armado. Saktong pagsabi sa akin, putukan na. So, doon ko nakita yung mga officer ko na at least natututo sila sa mga contingency plan namin. So, kinuha niya agad yung isang squad, yung isang officer, parang naging squad leader na kami at that time. Kasi tatlong squad din yung platoon. So, tig-isa na kami. So, nandun sa akin yung 90RR. Sabi ko, gawin natin yung binabattle drill natin. Yung singing gun natin, yung 60 general purpose machine gun, dapat umaawit yan siya. Palitan sila with minimi kasi mga squad automatic weapon yan eh. So kung ma-maximize natin yung putok, better. So in short, yung kalaban, hindi siya makaporma sa amin. Grabe ang push namin sa 90RR at saka maneuver tayo, sabi ko.
maneuver forward tayo konti, forward, hanggang sa dumating pa yung isang platoon from Charlie Company. So, yung CO nila doon, Ranger eh. At that time, hindi ako Ranger. Murag Ranger lang. So, nag-reinforce si Sir. Tapos, yun. Nasupil namin yung kalaban. In short, pagdating ng hapon, so, nakatakbo na yung kalaban. Hindi namin ma-recover yung totoong casualty nila. Kasi, alam naman natin na yung mga brother Muslim natin, talagang hindi nila iiwan yan. Kasi may kultura kasi na within 24 hours, dapat mailibing yung brother Muslim natin. To respect sa with due respect sa namayapang katawan. So, paano namin na-prove na marami talaga sila aside sa yung pagsigaw nila ng Allahu Akbar, sabi namin hindi tayo papatinag diyan, kaya natin 'yan. So, just maximize kung ano yung pace plan natin. So, gawin natin. So, sa awa ng Diyos, pagdating ng hapon, nagre-recover na kami, overall security na dun sa mismong area, which is kampo pala talaga yon ng Rogue MNLF with Abu Sayyaf. So, pagdating ng hapon, nakita ngayon ni Chief namin ng Intel dun sa daan, within highway. Mag-isa niya, nakamotor siya Intel. So, nakita niya may mga dumadaan malayo sa mga 200 to 300 meters. Dala-dala nila yung mga casualty nila, mga patay nila. Lumipat ngayon sa bundok, which is yung talagang playground ng dito sa may Karawan Complex. So, lumipat doon. So, sabi niya, nakita niya, birahin niya sana, sabi siya, pero hindi niya kaya kasi pistol lang yung dala niya. Problema doon, baka siya din yung mamatay. Kasi sa dami nung nakikita niya na Abu Sayyaf at saka Rogue MNLF. So, in short, umatras siya, bumalik siya, inireport niya. So, doon namin na-confirm na may patay na commander doon sa encounter namin yon. Pumapalo ng actually mga 10 yata yung casualty sa kanila. So, after that series of encounters na, actually yung 33rd IB, yun yung doon nag-start. So doon nag-start ang warrior career mo. Hindi naman, sir. Okay. So, next episode ng buhay mo. After sa 33rd IB, sir, from Hulo, nilipat kami ng Lanao. So, naging, from company, naging operations officer ako ng 33rd IB sa Lanao, specifically sa Lanao del Sur. So, naging area namin ang Marawi. So, we have lots of, encounters dyan. Especially yung mga kumpanya namin. After that, I was given the chance para mag-scout ranger, actually mauna sana yung scout ranger. Kaso may dumating na order na mag-basic kami. So career course yung basic. So lahat ng infantry officer dapat mag-undergo ng basic course. So imbes na scout ranger yung puntahan namin, do nag-prepare na kami for that, may pre-ranger na kami sa batalyon. So, in short, napunta kami sa IOBC. So, Infantry Officer Basic Course. And after that, balik ng batalyon, then, yun na. I was given the chance na mag-join dun sa SR 173-2009. Okay, so pwede bang ikwento mo yung mga karanasan mo sa nung ranger na? Bali, sir, na-deplete yata yung, kung di ako magkamali, na-deplete yung officer sa regiment. So, nagkaroon ng order, nakabalik na kami actually ng batalyon, infantry batalyon. And ang projected actually sa amin, kasama ng mga mista ko na classmate ko sa ranger, maging company commander ng mga DRC, yung Division Recon Company, ng 1st Infantry Division. So, we were slated to be company commander supposed to be. Kaso nangyari itong Maguindanao Massacre. So, anong relation yan sa amin? So, since best battalion yung 33rd IB ng, I think, 3rd quarter ng 2008, so siya ngayon yung ipinunta ng 6ID to help with the martial law status ng
6th Infantry Division. Kasi yung mga original batalyon doon, lipat para papasok ngayon itong mga bagong mga batalyon. So, nakasama yung 33rd Infantry Battalion. So, sumunod kami doon, ongoing yung martial law, dahil sa Maguindanao Massacre. Ang ano pa nito, ang nakakatawa nito, na-assign ako doon sa gitna ng sagingan. I was then XO yata noon ng Bravo Company ng 33rd IB. Kasi maraming sagingan ang ang Maguindanao. Specifically dito sa Paglas, doon sa gitna. Ini-sprayhan kami ng eroplano. So sabi ko, parang nadidipit yung purpose ng pagiging ranger natin dito. Sa gitna tayo ng sagingan, nagbabantay, sabi ko. Sa awa ng Diyos, may dumating na order na organic na kami ng FSRR effective December ng 2009. So, nag-report kami ng FSRR. That was February the following year. As una muna sa SOCOM, then dun sa